Sumainyo ang Panginoon. So tayo po ngayon ay simula, unang araw ng ating siyam na paghahanda sa pagdating ng Pasko ng Kapanganakan. Simula ng ating simbang gabi. Talagang simbang gabi ito. Yung sa bayan ay tawag natin ay Misa di Gallo, Misa sa madaling araw, pero ito ay talagang gabi, Siyam na araw din ng alin ng pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, bilang kasamang naghahanda, tayo ay magkakasama, in synodality kung tawagin nga natin, nawa po tayo ngayong nagsisimula sa paglalakbay na ito ay tunay nawang gabayan ng Diyos, upang higit nating pakinabangan ang kanyang biyaya at pagpapala. At tamang-tama din kasi sa Ebanghelyo ay pinaalala sa atin ng buong mikapal, kasi tinanong si Jesus ng mga punong saserdote at ng mga puno ng bayan, kaninong autoridad, kaninong kapangyarihan. Hindi sila sinagot kagad ni Jesus. So ang sagot ni Jesus ay alin? Sa pamagitan din ng isang tanong. Kapag nasagot nila, ay parang na rin sinagot ni Jesus yung kanilang mga katanungan. At ang katanungan nila din, kaninong kapangyarihan? Ang sabi ni Jesus, kaninong kapangyarihan ba yung pagbibinyag ni San Juan Bautista? So yun ba'y galing sa Diyos o galing sa tao? Hindi nila sinagot. Bakit? Ang tawag na natin ay alin? Ito yung iwas pusoy. Iwas pusoy. May mga taong, sabi nga natin, hindi sapagkat hindi nila alam. Ngunit ayaw nilang harapin ang katotohanan. Bahagi hindi nila maharap ang kasi bakit? Ito yung mga punong saserdote at mga puno ng bayan, So bahagi doon, sabi nga natin, most probably, ay sila yung itinuturing na mahigit na may kaalaman. Kung hindi man sila, sabi nga natin, mayroon silang mga eksperto para sagutin ang katanungan na ito, yung tinatawag natin mga resource person, yung mga, kaya po yung mga mayor, may mga councilor, mayroong mga tagapayo, kasi nga ay sila yung mga puno ng bayan, ng simbahan. Kaya lang, sabi nga, ay ayaw nilang harapin ang katotohanan. Kasi yun ang kanilang tanong Magtatanong sila pero ayaw nilang harapin kung ano talaga yung kasagutan sa kanilang tanong. Nagtatanong lang sila. Pero ayaw nilang panghawakan ang sagot sa kanilang katanungan. Kaya napakahalaga tamang-tama sana po makita natin sa loob ng siyam na araw na ito na alin, na nais ng Diyos na alin, na magkaroon tayo ng alam at alin, madagdagan ang ating kaalaman. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ko po alam. Bahagi ho yun, na huwag nawang maging bahagi ng ating pagkilos, lalong-lalong na doon sa responsibilidad na kaakibat ng ating mga gawain. Sabi nga natin, hindi pwede na yun yung no? Yun ang iyong
trabaho, ano? Ang tawag na natin din ay alin? Sin of omission. Ano? Dalawa ko kasi yan eh. Sin of commission, yung commit ay alin? Ginawa mo, ano? Nagnakaw ka, ano? Yung sin of omission, anong ibig sabihin? You omit. Hindi mo ginawa ang isang tungkulin na dapat mong gawin. No? At isang bahagi rin na alin, yung alam mo, yung dapat na gagawin mo. Ano? Kaya bahagi ho yun. Kaya nga sa mga corporate, sa mga mundo ng korporasyon, ano? May tinatawag tayo na alin, yung job description. Ano ba yung trabaho ko rito? Ano? So, dapat alam natin yung ating trabaho. Ano? Kasi yun ang posisyon na pinaglilingkuran natin. Ano? Kaya, bahagi yun na huwag natin kalimutan na nais ng Diyos na magkaroon tayo ng malawak na kaalaman. Bakit? Hindi natin pwedeng mahalin ang isang taong hindi natin kilala. Yung hindi kita kilala, hindi ko alam yan. Ano? Paano mo mamahal yan? Hindi mo nga alam yan. Ano? So, bahagi yun. Kaya nga, ang fundamental sa atin yan, to know, to love, and to serve. Kasi hindi mo pwedeng mapaglilingkuran at hindi mo pwedeng mamamahal ang taong wala kang alam. Ano? Ay di lalong-lalo sa ating Diyos. Pangalawa, ay makita natin ito, yung salitang hindi ko alam. Sabi ko nga, yan ay ginagamit na palusot. Ano? Iwas pusoy. Ano? So, bahagi ho. Ano? Yung mga umiiwas sa responsibilidad, ayaw nilang panghawakan yung kanilang katatayuan. Ano? Ayaw nilang paninindigan. Ano? Bahagi ho yun. Ano? Sapagkat ang tunay na paglago sa buhay natin sa daigdig na ito ay ang pagkilala sa ginawa nating mabuti upang lalo pang mapag-ibayo at pagkilala saan? Sa mga nagawa nating pagkukulang upang ito ay ayusin. No? So kapag hindi natin kinikilala yung bagay na yan, paano natin maayos? Ano? Paano mo masasabing inaayos mo yung sira? Wala naman palang sira. Ano? Bahagi ho yun. Napakahalaga po. Ano? Kaya yung hamon ngayon ng lipunang ginagalawan natin at maging sa ating pagkilos bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, tinatawagan tayo ng Diyos na alin na harapin natin yung nang maayos. May ginawa tayong mabuti, harapin natin. May ginawa tayong masama, harapin natin. Pangatawanan natin. Sapagkat doon lamang makikita natin yung tunay na pagpapabago at pagpapanibago natin sa ating pagkipag-ugnayan sa Diyos. Kaya, bahagi yun. Kulang ngayon, lalong-lalo na ngayong kapanahunan na ito, ay ang tao ay mahilig magpalusot. Hindi. Kinakailangan natin harapin ng maayos ang sitwasyon na kinabibilangan natin. Hindi pwede yung tayo ay ilag ng ilag. Mapapagod tayo sa kaiilag. Pero wala tayong patutunguhan. Kinakailangan na salubungin natin at pangatawanan natin yung ating pagkilos. Kaya, yung hamon nito maging responsable. Yung tawag ng pagiging responsable. Responsibilidad. Na masabi natin na akin ito. Kagagawan ko ito. Mabuti man o masama. Ang alin?
ako ay handa na harapin ang gantimpala sa mabuti kong ginawa at handa akong panagutan sa kaparusahan na kaakibat ng aking kasalanan o ng aking kakulangan. Ano? Bahagi o yun, huwag natin kalimutan. Ano? Sana nga, kaya nga, yung hamon, bagamat medyo mabigat, ano, itong mga usapin ngayon sa flood control project, anong sabi nga ng mga obispo sa Pilipinas, harapin natin, magbayad. Kinakailang magbayad. Bahagi ho yun. Kasi bakit? Ay, hindi tama Hindi tama. Kasi kapag hindi natin pinagbayad, bagamat doon, sabi ko nga, sa purgatorio, sisingilin tayo. Pero kapag hindi natin pinagbayad dito, sa daigdig na ito, ano yung iisipin noong karamihan sa atin? Nalulusutan naman pala. Kaya, ano yung magiging pamantayan ng pagkilos? Ay di pa lusutan. Ay, hindi ho yan. Yung hamon ay pinapahayag ni Jesus. Kaya, kinakailangan nating sagutin. Hindi pwedeng sabihin natin alin, hindi ko alam yan. Alam ko yan. At handa akong panagutan yung pagkilos na ginawa ko kaakibat ng nalalaman ko. At yun na rin, higit sa lahat na makita natin sa biyaya ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo na nagdulot sa atin ng kaligtasan sa gitna ng ating pagkakasala.